Okay. So, ito na po yung part 3 ng series po natin ng certificate. So, click lang po natin dito. Okay. Next dyan, diploma. Type natin na diploma, nakakapaslak lahat. Ayan. So, click natin, then hold shift, then drag natin para hindi po ma-deform po yung font natin. Wag po kayong manghihila ng font na gaganin. Wag, bawal po yun. Okay, let's try to search. So, ano po yung font na in-install natin nung the last series po natin? Let's type the name of the typo. The name of the typo is Go Bold. Go and then bold. Yun o, makikita mo, lalabas na po dito. Dadrag lang po natin yung i-swipe lang natin yung cursor po natin gamit po yung mouse. Yan, lalabas na po siya. Yan, ito siya. Yan, go bold. Yan. So, once na okay na, tapat natin yung ganon. Yan. And then, wag po natin hihilain. Try po natin gamitin ito. Yan. Yan. So, kapag space between the character, you are setting the tracking. Yan. Yan. Alright. So, pwede natin i-ano ulit. And then, dito ulit, dagdagan natin yung tracking. Well, ang standard percentage po ng tracking po natin is 0. Ngayon, may mga adjustment nga. So, every time na nagle-layout kayo, let's verify and check palagi kung yung tracking po natin is nasa 0 because that is the standard font tracking nung din-download mo siya. Ngayon, depende kasi sa yung design kung kailangan mong dagdagan ng tracking kasi may yung tinatawag na bad tracking. Alright? So, dito, pansin po natin ay ayan. So, pwede mong hilain to? Yes, pwede. Depende na lang yan sa scenario. Pero, meron po dito tayong settings na pwede natin gamitin. Ang problema nga lang dito, itong vertical scale, pag ginamit mo to, tapos hindi mo na isa sa 100% sa next task mo, magre-retain siya sa kung ilang percentage. Yun yung disadvantage. Kaya lahat po ng font na gagamitin mo, type ka, madideform siya kapag hindi mo to laging sineset. Which is the standard is 100% palagi. Okay, so, mas prepare ko na hilain na lang ganito siya. Depende sa design. Ayan. Kasi ito, hindi na yun mag-update. Ayan, nasa 100 pa rin siya. Ayan. And then, pag nag-type ka, hindi naman niya gagayahin ito. Alright. So, yun yung disadvantage kapag yun ang gamit mo kasi mag-update siya every time. Ayan. So, yan. So, same lang here. Kung may mas tipo ka pa na font na pwede mong gamitin, pwede mong gamitin. So, ganun lang. And then, how to save this one? Yun. Kagaya ng sinabi ko nga, pwede yung file and then export, etc. So, let's try the other certificates. We are here in part 3, no? Series ng certificate natin. So, i-delete ko lang po ito, mga to. Ayan, let's try the other certificates. I will delete this layer. Then I will drag, choose some certificates na pwede nating gamit. Okay, so I'm just illustrating how to trace the certificates. It will help us, okay, para mas maging productive pa tayo when it comes sa logo making natin. Alright, so let's go here to session core 1 and COC1, Illustrator activity 2, activity 4. Let's try this one. Yun, madali lang ting mga to. Mga curve, pwede rin yan. Ito, try natin. Okay, again, para mawala po yung exist po dyan, ay kailangan po natin siyang, yan, titrace mo lang naman po yan eh. Ayan. So, gawa tayo ng, ito, yan. Rectangle. Ayan, and then click natin dito, and then make clipping mask, kagaya ng series natin, series 1. And then click drag here. Ayan, and then lock na natin to, make a new main layer. And then, ano yung hawig niya po na text dito? Shapes. So, dito, hawig niyang shape is polygon. Click natin dito, yan. So, pentagon. Magbabawas tayo ng shape. Sa akin kasi hindi gumagana yung page down ko. Nilock ko siya. Kasi nag-ghost touch. So, left click ko na lang and then lalabas dito kung ilang side yung gusto kong ilagay. And then, gusto ko 5 side. Pentagon. Okay? And then, ito na siya. Ayan. So, stroke.
So, kunin ko muna yung kulay nito, eye for eyedropper, then kunin ko ito, click ko dito. Ayan, and then Shift X ko. Ayan. So, okay na siya. Pwede ko lang i-rotate to. Ayan, click ko to, and then rotate. Ayan. So, pwede ko na siyang magamit dito, and then, pwede ko na siyang i-scale up. Ayan, depende sa ano, ha. Ayan. Ayan. So, ito, para kung gusto mong i-timing, gamit ka ng direct selection tool. Click mo yung points, and then click drag. Click mo to, and then click drag. So, wag click drag agad kasi click drag, minsan baka sasama ito. Alam mo, click mo to, pagka ganito mo, gaganon. Okay? So, timing mo rin para mas sureball yung ginagawa natin. The same time, yung thickness, pwede mong dagdagan yung thickness niya dito. Ayan. So, same lang here. Okay? Titrace nyo lang yan. Huwag nyo na isama siguro ito para din na lang kayo mahirapan. Ito na lang. Okay? Ganun din dito. Hold, alt, drag. Do-duplicate ko lang. Then, kunin ko yung kulay nito ay click. Ayan na siya, di ba? Ano din dito? Hold, click, drag, and then rotate ko lang. Ayan. And then, tapat ko lang siya doon. And then, direct selection tool, A. And then, click ko to, and then drag. Click ko to, and then drag. Punta ulit tayo dito. Click, drag, hold, alt. Ayan. So, mali yung kulay nun. So, paano natin a-regulate yun? Shift X, and then eyedropper, and then click mo lang. So, ganun lang kasimple para mas makuha mo yung kulay yung isa. So, ganun lang yung pattern po dito, ano? So, dito, meron tayo sa gear. Alam na po natin i-trace yan. Ayan. So, okay na po tayo ditong part. Delete ko na po ito. Ito, maglalagay ka lang ng bilog sa ano niya, dulo. Parang ito, lalagyan mo lang ng bilog. Kunwari ito, drag. Lagyan mo lang ng bilog dyan. Ayan. Di ba? Same lang, Shift X, yan. Yan lang. Okay, di ba? Ayan. Okay. Ganun lang. So, delete ko na po ito, guys. Delete ko rin po itong, next. Ito. Check naman natin ito. Paano yung idea natin dito. Ayan. Check ko lang po yung time. Time is 7 minutes. Okay. Check natin po itong part na to. Ayan. Sitago uli natin ito. Gamit. So, bali 5 po yung piliin nyo po na gagawin na certificate. Ayan. Then, hide na po natin. Select po natin to. And then, right click, make clipping mask. Okay. And then, scale up ko lang po siya. Same size of the artboard. Okay. Excuse me, I will charge my cell phone. Okay. Just a second. Okay. Ayun. So, ilalak ko na po itong certificate na to. Lock. Okay. Alright. Once na nalock na, I will make a main layer. Layer 2. Then, dito ako magte-trace. Okay, let's start. So, here, kailangan ko pong mag-trace lang ito. Sorry medyo hindi tumiming po ito. Pero kailangan i-timing nyo po ito. Okay, timing ko na lang. Timing ko na yan. Para sakto rin tayo. So, sakto. Okay. So, lock. Ito tayo sa main layer. And then, pen tool. Click mo dito. So, pag ganyan, naka-X yung cursor natin, naka-caps lock ka. So, press mo lang yung caps lock. Okay. So, 9 minutes. Meron pa tayong 1 minute. Click. Then, click mo dito. So, sobra mo siya dyan. And then, click mo doon. Then, click. Okay? Then, next, direct selection tool. Click mo dito. And then, i-drag mo yan ganyan. Kailangan tumiming po ito. Ayan. Kailangan maka-timing. Gusto mo naka-timing. Yan. So, dito tayo. Click mo to. Itong corner na to. And then, may lalabas dito na bilog na puti. Click mo yan and then drag mo lang ng ganon. Yan. Para tumiming. Next, kunin natin yung kulay po itong pill na to. Eyedropper. Ayan. Okay. Then next, kukunin po natin to, duplicate natin, then drag. Drag lang natin dyan.
Ayan. So, nakuha na natin yung timing agad ng yellow. So, direct selection tool, click mo dito, and then click mo dyan. Nata-timing lang natin ito doon sa yellow. Click, and then yan. Same lang doon. So, yan. Okay? So, ito, pwede natin, gusto mo timing, click mo to, and then timing mo lang ng gano'n. Ayan. Ngayon, para makuha mo yung yellow, gagawin mo siyang stroke. Shift X. And then, eyedropper, click mo to. So, yun. So, problema natin ngayon, yung yellow is nasa ibabaw ng blue. So, dito sa my main layer, drop down ko lang yon para makita ko yung sublayer. Under this main layer, meron tayong sublayer, which is the yellow one. And then, the other one is yung below the yellow circle, I mean shape. Sorry, I will cut this because masyado nang mahaba. Mahirapan tayo mag-upload sa YouTube, okay?